Good morning from Osaka, Japan. Today the itinerary is to go to Kyoto, and after that, if I still have time, I'm going to Nara also. I'm excited, but I have to take the train first. I'm doing one transfer going to Kyoto. It will take about 1 hour from here, from Umeda. I'm so excited. This is the metro, Tanamichi line. Minami. Ito, susundan mo lang yung mga araw-araw. Parang mga matatanda lang yung bumabiyahe. Do I belong? I think I belong. Maagang gumising. Ang ganda-ganda ng metro station nito. Ang linis-linis, ang ayos-ayos, pati yung mga tao. Hindi sila nagtutulakan just to enter the train. Ayan. Sa kabila naman, ibang line yan. Pero dito tayo maghihintay, of course. Makikita nyo dito kung anong platform. And then kung anong bagon ba. Tapos, follow lang kayo ng sign. After waiting, dito po exit. Ay, nakarating na ako ng Kyoto. Ang ingay ng mga animals dito, mga insect. Hala, probinsyang-probinsya siya. Pero, sobrang oily ko na. Lakas naman ng tunog ng mga kuliglig. Yan yung maririnig mo dito. Tapos ayan na yung entrance. Wow! Grabe yung tunog ng mga kuliglig from the entrance of Fushima Inari Shrine. I think hanggang halfway through the trail going up, naririnig ko pa rin sila. But anyway, my name is Erwin. I'm an OFW based in Abu Dhabi, UAE, and I post videos related to traveling and the life of an OFW. So if you're into this kind of videos, I want to ask you to please consider subscribing to my channel because it would really help me grow my channel. Anyway, back on the road for today's adventures. So ayan, nakita nyo naman, bumiyaya ako from Osaka going to Kyoto. Ang pamasahe is usually 2,500 to 3,000 yen, balikan. But because I bought the Kansai Wide Pass, I can travel to the whole Kansai region worry less. I bought this from Klook and it's a 3-day pass, and I must say worth it yung value niya kasi aside from unlimited rides to many trains in the Kansai region, I also got discount on some restaurants and attractions in this region. So back on the road, I reached Fushimi Inari. Ano ba? Bubulol pa ako. I reached the Fushimi Inari Shrine around 8 AM and I thought I will beat the crowd. When I came, medyo madami ng tao actually. Pero okay pa rin, I think. For me, okay pa rin. Actually, I don't mind at all kung madaming tao or kaunti. What I really do admire is the place that I visit and I just enjoy my time here. Sabi, ito daw mga pangalan na to, mga nag-donate daw siya. Pangalan ng mga nag-donate. So kung gusto niyo mag-donate ng ganito, dito, ganito, masusulat yung pangalan niyo. Diba? Look what I found. Yung wish ni Ana Marie Tolentino from Taguig City. Ayan o, may nasira ng isa. Pero parang naka-reserve na daw yan. Ayan, may pangalan na. Isang bundok nga akitin to be able to finish visiting this attraction. Sabi, it would take about 3 to 4 hours daw para malibot mo tong buong bundok na to. Madalas actually yung ibang turista, they will visit just halfway kasi nga sa totoo lang nakakapagod talaga siyang akyatin. Okay din lang naman kung di mo tatapusin yung trail.
And don't worry kung di ka nakakuha ng magagandang pictures and videos sa may unahan, because the more you go up the mountain, mas maraming chances to get better pictures. Kasi nga, mas konti yung turista na umaakyat talaga all the way up to the mountain. So ako in my case, hanggang kaya ko pa, inakyat ko talaga yung bundok. From time to time naman, pwede kang mag-rest. And may mga shops naman if you need water and resting places and toilet if you need it along the way. Ayan, dahil maaga pa, wala pa masyadong tao ngayon. Thousand tourists. Ang dami nila. Nasakop niya isang buong bundok. Kaya hanggang sa tuktok ng bundok, actually itong mga tourists na to, itong mga orange na structure. Nakaka-amaze. Pero puro donation daw to. Itong mga to, mga donation. Tapos ito yung pangalan ng mga nag-donate. Sabi? Future professional photographer. 40 minutes from here. Nasa tuktok na daw tayo. Medyo challenging nga lang siya. Paakyat. But don't worry, if you don't finish it, okay lang naman bumalik ng pababa. O parang gusto ko lang umakyat, actually. Kaya naglalakad pa ako kahit hingal na ako. Aga pa naman, 8 pa lang. Mahaba yung time ko sa Kyoto. Gion, that's my plan next. Then Mount Temple, Kyuzumi Temple. Parang di ko na kaya. Hinahapon na ako. Pero I'm almost there. So, tapos siguro konti na lang yan. Ito na yung view from here. Saka may mga signs din pala kung ilang minuto pa yung lakad going to the top. Eto, naabot ko na yung tuktok. Ayan, naabot na natin yung tuktok. Ayan yung mga makikita mo sa taas. Let's see. We are here. And what did that mean? Kung anong ibig sabihin niya, hindi ko alam. Pero ito, very interesting. Yung tuk-tuk niya. Pababa na to eh. Ayan. Nasa tuktok na tayo. Sa isang malaking shrine na naghihintay sa inyo sa taas. Dito siya. Hindi ko napapakita ang sarili ko kasi sobrang hulas na ako kakalakad. Diyos ko, ilang oras ba yun? Siguro 1 oras ako naglakad. Hindi naman pala 2 to 3 hours. Siguro kasama pababa. 2 hours talaga. Anyway, catch breath muna. Pagod na pagod ako. Pababa na po tayo. Medyo nakakahingal pa akyat. Pababa is an easy feat. So, okay lang. Ayan. Uy, ang sarap ng hangin pababa. Malamig, mahangin, hindi ka na naghahabol ng hininga.
So mas na-enjoy mo yung walk mo going down the stairs. Mas na-appreciate ka siya kaysa ng pataas. Ang pataas sobrang pagod ako. So hindi ko na-appreciate yung dinadaan ko. Ngayon nakikita ko yung mga nakasulat. Look. Fukushima Inari Shrine. Pagbaba nyo ng JR train or yung metro, yung Keihan line, lalakad lang kayo ng konti, tapos maabot nyo na to. Bilis lang siya actually. Google Maps lang.